Isang mabiyayang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating quiet time. Basahin po natin Juan chapter 5 verse 11. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Ang Sabbath day sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay napaka-sacred. Pero ang ating Panginoong Jesus ay ito yung panahon na siya ay naglilingkod. Kaya may kontra sa paniniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo at sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat para sa ating Panginoon, ang Sabbath day ay panahon upang maglingkod, upang magbigay papuri sa ating Panginoon. Samantala, ang mga Hudyo ay nakafocus sa mga batas patungkol sa Sabbath day. Kaya, nung tinanong nila ito, ang sagot ng lalaki na gumaling, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Makikita natin yung pagiging inosente ng taong ito. Pero, para sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi sila interesado doon sa kung sino ang nagpagaling sa crippled man na ito, kundi sila, ang nais nila ay malaman na kung sino yung nagsabi na buhatin yung higaan at lumakad doon sa panahon ng Sabbath day. Nakita natin yung pagkakaiba na tinitingnan ng tao sa tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng ating Panginoon ay ang kagalingan, kapanatagan, pangangailangan ng tao, ang kaligtasan ng tao. Subalit ang pamantayan ng tao ay nandoon lamang sa makitid na pagtingin na dapat hindi ganito, dapat ganito, dapat ganito. Ang daming dapat. Minsan, nakakalimutan natin na ang tanging pamantayan ng Panginoon ay ang kanyang dakilang pag-ibig. Kaya dito ay ipinakita kung sino si Kristo at itong mga religious leaders na sinasabi nila na si Jesus ay siyang laging nagba-violate ng Sabbath day, no? Para magpagaling. Para sa kanila, mali ang ginagawa ng ating Panginoon. Subalit, ang ating Panginoon sa panahon ng Sabbath day, doon siya nagpaparanas ng pagpapagaling at pagliligtas sa mga tao. Mga kapatid, kung bakit ganito, sapagkat ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Ang nais ng Diyos para sa iyo sa anumang panahon ay kagalingan. Sa anumang panahon, tayo ay makaranas ng kapanatagan sa biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Na maging sa Sabbath day, maglingkod tayo, ipahayag natin, lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat ito ang panahon na kapahingahan ng ating spiritual ang kalooban ng Diyos. Minsan nabiburden na tayo ay nabiburn out na, nabibigatan natin, na tayo, affected ng ating mental health, bumababa yung ating level ng pananampalataya, pinanghihinaan tayo ng loob. Mga kapatid, ang nais ng Diyos ay kagalingan para sa iyo. Na tayo mismo yung sasabihin natin na ang nagpagaling sa akin ay yung nagsabing tanggalin ko na yung aking mga kabigatan, tanggalin ko na sa aking puso ang mga problema, tanggalin ko na sa aking puso ang mga bagay na humahadlang upang ako ay makalapit sa Panginoon. No? Na ang nais ng Diyos ay palayain ko ang aking sarili upang ako ay lumakad sa biyaya ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Na ikaw
ay pagalingin ng Panginoon at ating dalhin ang biyaya ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga puso upang anumang nagpapabigat, nagdudulot ng pagkakasala, nagdudulot ng pagkalungkot, nagdudulot ng kawalan ng pag-asa, at maging yung mga puot sa puso mo, mga galit sa puso mo, ay palalayain ng ating Panginoon. Kaya kung kayo po ang tatanungin, ay sino ang nagpapagaling sa iyo? Sino ang nagsabing buhatin mo ang iyong higaan at lumakad? Mga kapatid, dalhin natin lagi ang pananampalataya at lumakad tayo sa biyaya ng Diyos. Tayo manalangin. O dakila ka, O Diyos. Sa panahon ng aming kahinaan, Ikaw ang aming kalakasan. Sa panahon ng aming pag-iisa, Ikaw ang aming kasama. Sa panahon ng aming pagdadalamhati, Ikaw ang aming kaaliwan. Sa panahon ng aming pagkakasakit, Ikaw ang aming kagalingan. Sa panahon na kami nawawalan ng pag-asa, Ikaw, O Diyos, ang aming pag-asa. Panginoon, laging pong maging bago ang bawat umaga sa aming buhay. Bawat umaga ang dulot ay bagong pag-asa ng may pananampalataya sa inyo. Nawa, O Diyos, igawad mo sa amin ang kagalingan, kalakasan, tibay ng loob, punong-puno ng pag-asa na aming tataglayin ang pananampalataya at lalakad kami sa liwanag ng iyong kabanalan, sa liwanag ng inyong kadakilaan. O Diyos, maghari ka sa aming buhay. Tulungan mo po kami. Kaya't sa oras na ito, pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Sila man po ay may mga karamdaman, kabigatan, kalungkutan. Panginoon, mahabag po kayo sa kanila at maranasan nila ang kapanatagan, ang kaghalakan, ang buhay na punong-puno ng pag-asa, ang buhay na ganap at kasiyasiya, ang buhay na puspos ng inyong pag-ibig, ang buhay na may kagalakan at kapanatagan sa pamamagitan ng inyong banal na presensya. O Diyos, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Pagpalain niyo po sila at ang bawat isa sa amin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, damhin ang pananampalataya at lumakad sa liwanag ng ating Panginoon. God bless everyone.